Muli po mga kapatid, Happy AY po at Happy Sabbath. Muli po, Happy AY po mga kapatid. Sa hapong ito, muli sinasabi ko na ang title po sa AY program o sa week of prayer po na ito, ang aming title ay Prayer in Action. Sa Tagalog po ay panalangin sa isa sa buhay. Meron po akong isang Holy Scripture text dito po na galing sa Marcos 1:35. Kinaumagahan, habang madilim pa, bumangon si Jesus, iniwan ang bahay at pumunta sa isang liblib na lugar upang manalangin. Tayo po muna yung manalangin. Panginoon, dakilan ng Diyos na sa langit, maraming salamat po sa oras na ito na muli kami binubuksan muli ang aming mga puso para po makinig sa inyong mga salita. Hinihingi po namin ang bawat isa nawa ay magabayan ang aming puso isipan sa hapong ito na susunod pa na week of prayer po ngayon. Patawan niyo po ginawa sa aming pagkukulang pagkakasala din po aming dinadalangin sa Panginoon Jesus na Blistas. Amen. Next slide. Isipin mo ang isang gamer. Marami po sa amin na kabataan ngayon mga gamer. Dito. Tutuhin ko na kayo. Tayo naman eh. Ay ano po, ay marami gamer ba? Kasi nga po daw, pag yung mga gamer, pag gumagamit kayo ng console or kaya ano yung ginagamit nyo, cellphone, gadget, ganyan. Iba, iniisip nyo muna bago kayo pumalap. Wow! Talaga? Kasi po, kung may controller ka o controllers, may computer, may cellphone, pero walang activity, pwede ka pang mag-plan ng goals at strategies, pero wala kang magagawa. Ganun din ang buhay natin, kahit gaano tayo kabisi sa school, sports, o kahit sa church, kung wala tayong panalangin, parang walang power ang faith natin. Ibig sabihin lang po, dito, ayon kay James Hudson Taylor, kapag tayo nagtatrabaho, tayo ay gumagawa. Ngunit kapag tayo nananalangin, ang Diyos ay gumagawa. Kasi po, ang ibig sabihin lang po ito, kung i-apply po natin sa mga naglalaro ng gadget po ngayon, naglalaro po sila na gumagana din ang isip. Kaya habang naglalaro sila, kumikilos sila. Pero, paano po sila nakakakilos ng walang plano kung di rin nila ginagawa ang kanilang action sa paglalaro. Ganun din po kasi ang tinutukoy dito na kapag may gagawin po tayo ng isang aksyon o kaya isang mahalagang desisyon na gagawin po natin sa everyday life natin o kaya isang importanteng decision na kaya natin gawin, kung hindi po tayo ipapanalangin muna ito. Kung gusto natin ng tunay na tagumpay sa buhay at sa ministeryo, dapat panalangin ang unang hakbang, hindi huling opsyon. Tanong ko lang po sa inyo mga kapatid, nananalangin po muna ba kayo pagkagising nyo sa maga? Sa inyo po, kabataan, nananalangin po ba kayo pagkagising? Bakit ganito? Yung mga dahilan, kaya minsan hindi po natin inuuna ang pananalangin is, ito po yung tatlo sa mga dahilan. Una, doesn't give importance to praying. Hindi natin pinapahalagahan ang panalangin bilang pundasyon ng lahat ng ginagawa. Isa pa ang paglilin mo sa presensya ng Panginoon. Pangalawa, does not depend on God-guided action. Minsan, mas focus pa tayo sa aksyon na kasalukuyan natin ginagawa, imbis na dumidepende sa gabay na inihinda sa atin ng Diyos. So ano po ba yung God-guided actions? Yung God-guided po kasi, ito po yung tinutukoy na
yung Bible, yung pakikinig po natin sa sa mga sermon, katulad po ng mga pagsasalita ng mga speaker sa harap, o kaya ang sariling pagde-devotional sa bawat bahay natin. Yung non-consistent, hindi natin ipinagpapatuloy ang pananalangin. Pag depende sa Panginoon, dumidepende lang po tayo sa Panginoon kung may emergency. Doon lang po tayo nananalangin sa Diyos. Ito po yung parang pinakauna ng parang nagiging dahilan, kaya hindi tayo lagi nananalangin. Parang ginagawa mo lang to pag may emergency, or kaya parang kinakabahan ka, ganun. Pero yung naiisip mo, iba, parang magsulat mo, pero hindi mo pinapanalangin. Parang, pag may important decision ka na kailangan mo gawin, naghihingi ka ng advice sa kaibigan mo or sa pamilya mo, pero hindi mo muna iniisip ang Panginoon. Parang hindi po natin pinapagpatuloy ang pananalangin at pagdidepende sa Diyos. Kaya minsan o kadalasan, hindi po tayo laging nananalangin. Ayon po sa Esther 4, chapter 4, verse 15 to 17, Then Esther told them to reply to Mordecai, Go gather all the Jews who are present in Shushan, and fast for me. Neither eat nor drink for 3 days. Night or day, my maids and I will fast. Likewise, and so I will go to the king, which is against the law, and if I perish, I perish. So Mordecai went his way and did according to all that Esther commanded him. Sa scripture na ito, kilala naman po ba natin si Esther po, di ba? Si Queen Esther. Kilala po ba natin si Queen Esther? Yes. Sige, sino sila? Sino siya? Sino siya? Barbella! Si Queen Esther? Pinsan ni Mordecai! Okay. Si Queen Esther po kasi, based sa scripture na ito, ay kailangan niyang pumunta sa hari para sa kanyang mga people, kasi parang may masamang gagawin. Para kasi po sa important decision na ito, yung pagpunta po kasi sa hari ng hindi siya tinatawag ng hari is parang personal rin sa kanya. So, pinapanalangin, kaya po sinabi ni Esther dito na fast for me, neither eat nor drink for 3 days, night or day. Ito po kasi yung paraan nila para sa pagpalakas ng pananalangin. Kaya, ayun, kasi pwede po kasi mamatay si Esther kung bad mood yung king. So, nung pumunta si Esther doon sa pinanaroonan ng hari, yung kanyang kaba at saka yung kanyang braveness ay na-rewarded. So, dahil lang yun sa faith at pananalangin at pananampalataya sa Diyos. Ito na po sa Daniel chapter 2, 17 to 19. Then Daniel went to his house and made the decision known to Hananiah, Mishael, and Azariah, his companions, that they might seek mercy from the God of heaven concerning this secret, so that Daniel and his companions may not perish with the rest of the wise men of Babylon. Then the secret was revealed to Daniel in a night vision, so Daniel blessed the God of heaven. Nehemiah 6:15. So the wall was finished on the 25th day of Elul in 52 days. Luke 6:12. Now it came to pass in those days that he went out to the mountain to pray and continued all night in prayer to God. So kung napapansin po natin sa mga scripture na ito ay
yung lahat naman po ay connected to praying. Connected to praying at saka pananampalataya sa Diyos. Kasi po sa mga scripture na ito ay ipinapakita po yung parang importance ng praying. Dahil po ito yung isa sa sa connection sa Panginoon na pag ipinagpapatuloy po natin ito, kung i-pray po natin mga actions na according to God's will, ito po talaga yung nangyayari. Katulad na nga po ng mga scriptures dito ito po yung mga solutions para maipagpatuloy po natin ang praying at makadevelop po tayo ng deep relationship to God. Una po is prioritize praying. Maging pang-araw-araw ang ating pananalangin. Manalangin pagising mo lamang kapag ikay kakain, kapag ikay matutulog, na huwag po natin hintayin na magkaroon pa ng emergency para manalangin. Gawin po natin sa buong araw po natin, pagkagising pa lang, ipanalangin po natin, magpasalamat po tayo na tayo po gising ng Panginoon, pasalamat po natin na binigyan po tayo ng pagkakataon ng Panginoon upang encourage praying among peers, practice prayer marathon, make prayer a lifestyle. Ang pananalangin ay isang importanteng gawain na isa sa way na nagiging isang way para ma-develop po natin ang malalim na relasyon natin sa Panginoon. Kasi po, ang pananalangin ay isa sa paraan na nakakausap po natin ang Panginoon ng personal. Kaya po, ang laging pananalangin po natin, maging personal po man ito or grupo-grupo, importante pong lagi po tayong nakiki-interact sa Panginoon dahil siya na lang po ang ating way ang ating way to God. So, kasi nga po ang Panginoon, si Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Siya rin yung nagiging daan patungo sa amang Diyos po natin. Kaya po sa paraan ng pag-pray, ang ating nagiging isang way of devotion sa ating Panginoon. Kaya po, ang conclusion, ang pananalangin na isinasabuhay ay una, hindi lang salita, kundi ugnayan sa Diyos. Pangalawa, nagbibigay ng lakas at guidance sa bawat hakbang. At panghuli, pundasyon ng productive at mabungang buhay. Kaya po, ito lang po ang maibibigay kong message sa hapong ito kasi so, nanawa sa hapong ito, nalaman ko natin ang importance ng pananalangin. Kaya tanong po sa kabataan, handa ka bang gawin ang panalangin bilang unang hakbang sa lahat ng ginagawa mo? Kung oo, gawin na po natin ngayon at huwag po natin ipabukas. Ayun lang po at happy AY. Amen.